Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-25 kabanata ng Exodo at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito po ay napakahalagang kabanata sa buong libro ng Exodo. At napakahalaga din sa buong libro ng Biblia. Mula sa kabanatang ito, tinuturo ng Diyos dito kung paano paghahandaan ang pagtatayo ng tabernakulo ng Diyos. At mayroong dahilan para sa lahat ng ito. Nais ng Diyos na makipagtipan sa kanyang mga anak. At nais niyang manatili sa presensya ng kanyang mga hinirang na tao. Sabi sa verse 22, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Ang dahilan ay para magtagpo. Kailangan nilang mag-usap, kailangan nilang magkaroon ng komunikasyon. Masasabi po natin na ang pamagat nito ay ang paghahanda sa unang pagtatagpo ng Diyos at ng tao. Sa aking edad ngayon ay natutuwa na ako sa tuwing ako ay nakakakain sa piling ng aking mga anak dahil kailangan kong magkaroon ng takdang oras dahil nais ko na ang bawat pagtatagpo namin ay espesyal kung kaya kailangan din namin maghanda. Ngayon bago ang chapter 25, ang lahat ay naghanda o kaya inihanda nila ang kanilang mga puso. Inihanda din ng Diyos ang puso ng mga tao. Narinig po natin ang awit ni Moses, ang awit ni Miriam, matapos ang kanilang pagtawid mula sa dagat na pula. Iyon ay matapos silang mapalaya sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. Dapat po nating ihanda ang ating mga puso. Mula chapter 1 hanggang 15, inihanda ng Diyos sa mga Israelita lalo na sa kanilang paglisan sa Ehipto.
chapter 19 hanggang 24, iyon naman po ang tungkol sa tipan sa bundok Sinai. Ang Diyos ay nakatingin sa mga detalye. Halimbawa, kung ako man ay tayo man ay makikipagsalo-salo sa isang tao, isipin muna natin kung anong ugnayan natin sa kanila. Tayo pa ay makikipagtakbo sa kapamilya natin o kaya sa kakilala lamang. Kaya nga bago ang chapter 25 ay nagkaroon muna ng tipan sa pagitan ng Diyos at tao. Ang ugnayan ng Diyos at ng tao ay nakumpirma kung kaya naman sumunod na nangyari ay ang nasa chapter 25, mayroon pong proseso upang makarating sa puntong iyon. Mula po rito ay malalaman natin kung paano ba dapat tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na nais niyang makipagtagpo sa kanyang mga anak. Sa mga susunod na mga kabanata, iyon naman po ay nagsasabi kung anong dapat na gawin sa unang pagtatagpo. Verse 1 to 9, ihanda ang puso, ihanda ang mga kaloob. Sabi dito, sabihin mo sa mga Israelita na magandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Ito po ay katulad ng tuwing tayo ay naghahandog sa Diyos. Dapat po tayo magbigay ng handog natin sa Diyos. Dapat po natin gawin iyon ng buong puso. Ito ay dapat nagsisimula mula sa ating puso. Dapat na bukal sa puso. Sinasabi ng Diyos dito na dapat silang maging handa.
Ito'y maihahantil tulad po natin sa isang nagdiriwang ng kanyang kaarawan na kanya pang sasabihin kung ano ang mga regalo na dapat ibigay sa kanya. Ngunit sa normal na tao, ito ay medyo nakakahiya. Ngunit makikita po natin sa Diyos kung gaano siya ka particular pagdating sa kung anong dapat niyang matanggap. Ginto, pilak, tansola ng kulay asul, kulay ube at kulay pula, mga pinong telang lino at hinabing balahibo ng kambing. Siya ay nagbigay ng listahan ng kung anong dapat na ibibigay sa kanya. Ang Diyos ay mayroong standard o kaya ay may panuntunan. Ang mga nabanggit sa listahan ay mga kailangan nila sa pagtatayo ng tabernakulo. Sabi sa verse 5, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy ng akasya. Iyon ay para sa takip ng tabernakulo. Kaya nga po sinasabi natin na hinahanda ng Diyos ang luklukan kung saan niya kakatagpuin ang mga tao. Sa pagtatagpong iyon, saan sila magtatagpo? Sila ay magtatakbo sa luklukan ng awa. Sila ay magtatakbo tuwing araw ng pagsisisi ng kasalanan at sa lugar na iyon sila magtatagpo. Nais ng Diyos na maging maayos ang kaniyang pagtatagpo sa mga Israelita. At naging diretso din siya lalo na sa pagsasabi kung ano ang dapat nilang gawin, dapat na ihandog, dapat na ayusin, dapat na isuot. Lahat ng mga handog na binabanggit ng Diyos ay para sa kanilang unang pagtatagpo
Ang mga dekorasyon, ang mga bawat detalye, hindi lamang kukuha sa taobaw, kundi ay mga natatanging mga bagay. Ang pagtatagpong iyon ay kakaiba. Kinailangan nilang maranasan ang maraming mga bagay at umabot sila sa punto na kanilang nakita kung gaano kabuti ang Diyos. Ang lahat ng mga dekorasyon na naroon ay para sa mga pari. Naroon ang paghahanda ng Diyos. Ayon sa listahan na ibinigay ng Diyos, ay dapat nilang gawin kung ano ang dapat nilang ibigay at ihandog sa Kanya ang mga ayon sa listahan ng Diyos. Nais ng Diyos na katagpuin tayo. Ang Diyos ay mayroong mataas na panuntunan. Ang unang bahagi ay paghahanda ng puso at paghahanda ng mga handog. Mahaba po ang tutunguin natin kung titignan po natin ito ayon sa detalye. Ang lahat ng ito ay naituro sa Bible School. At ngayon ay ramdam ko na dapat po nating maunawaan ito. Ang Diyos ay mayroon ding mataas na panuntunan sa tuwing tayo ay makikipagtakbo sa Kanya. Ang Diyos ay may mga panuntunan. Maaaring masabi po natin napakataas naman ng standard ng Diyos. Nagpapakita lamang iyon na hindi po tayo handa. Ngunit ito ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, pagkatapos ay iniligtas tayo, pagkatapos ay nais niyang katagpuin tayo. Ang Diyos na naghati ng dagat na pula. Ang Diyos na nagpakita ng mga kamangha-manghang mga bagay sa mga Israelita at maging sa mga Ehipto. Ito ang Diyos na kanilang kakatagpuin.
ang nagligtas sa mga Israelita. Iyon po ang konteksto ng kabanatang ito. At sa lahat ng ito, sa lahat ng mga salot na dumating sa mga Ehipsyo, ang mga Israelita ay naligtas. Kaya marapat lamang na respetuhin din nila ang listahan na ibinigay ng Diyos kung ano ang dapat na kanilang ihanda at ihandog sa Kanya. Kanilang nakita ang kabutihan ng Diyos, ngunit maaaring hindi bukal sa puso ang kanilang pasasalamat. Ayon ay hindi karapat-dapat. Ang lahat ay nagsisimula po sa ating pagnanais. Sunod na parte, verse 10 to 12. Ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ay yari sa akasya na mayroong at ang awa ng luklukan ay nasa taas nito. Luklukan ng awa. Makikita po natin sa parteng ito mula verse 10 hanggang 22 na ang lugar kung saan nais tayo kadagpuin ng Diyos ay mayroong habag at biyaya bago katotohanan. Ang kahon na sinasabi po dito ay ang kahon na sinasabi po dito ay ang presensya ng Diyos at ang mga pangako at salita na Kanyang ibinigay sa mga tao. Sunod na parte ay verse 23 hanggang 30. Yun po ay sa mga tinapay at mga handog sa Diyos. Ang tinapay na nabanggit ay ang salita ng Diyos. At iyon ay nakalagay sa mesang yari sa ginto. Sa atin pong pakikipagtagpo sa Diyos, dapat po tayong dumaan sa santuwaryo. Ibig sabihin, kailangang lampasan ang tinapay o ang ibig sabihin po nito ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, dapat po nating purihin ang Diyos ayon sa Espiritu at katotohanan.
pagpapakita na tayo po ay nagnanais para sa presensya ng Diyos. Huling parte, verse 31 hanggang 40, yun po ay ang lampara. Sa tabernakulo, ang tabernakulo ay napakadilim dahil walang ilaw, kung kaya kailangan nila ng ilaw sa loob niyon. Paano po tayo makikipagtagpo sa Diyos? Kailangan po natin ng daan. Mula sa korteng nasa labas, kailangang hugasan ang mga kamay pagkatapos ay papasok sa santuwaryo. At mula doon, paano po tayo makakausat? Kailangan po natin ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Pagkatapos ay dapat din po tayong dumaan. Dapat dumaan sa salita ng Diyos. Bawat hakbang tungo sa presensya ng Diyos ay napakadetalyado. Sabi sa verse 36, ang mga usbong, mga sanga at ang tagdan ng ilaw ay gagawin ninyong isang piraso na gawa sa purong ginto. Sa verse 9, sa lahat ng ito ay 35 kilong purong ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ang lampara ay dapat na mapailaw. Ang lahat ay nagmumula sa Diyos. Lahat ng mga kubyertos na ginagamit doon ay mula din sa Diyos, maging ang mga damit na kailangan nilang gamitin ay mula sa Diyos. Sa ating pakikipagtagpo sa Diyos, ang lugar ay itinakda ng Diyos. Ang Diyos ay nangungusap po sa atin sa iba't ibang mga paraan. Sinasabi din ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin sa ating pakikipagtagpo sa Kanya. Kailangan tayo magbigay ng mga handog, kailangan po natin ang banal na espiritu, kailangan natin ang salita ng Diyos. Pagkatapos tayo po ay makakarating sa harap ng Diyos.
Ang Diyos ay nangungusap po sa atin. At nais ng Diyos na makatagpo po tayo. Sinasabi ng Diyos na nais niya tayong makatagpo. Dapat po tayong maghanda. Atin pong ihanda ang ating mga puso, ihanda ang ating mga handog sa Kanya. Ang habag at biyaya ng Diyos ay hindi lamang para mailabas agad ang mga Israelita sa Ehipto, bagkus ay nagkaroon din siya ng tipan sa kanila. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapakita kung gaano niya kanais na tayo ay makatagpo. Huwag po nating isipin na napakahirap namang katagpuin ng Diyos. Ngunit napansin po ba natin na ang lahat ay mula sa Diyos? Siya ang naglikha ng lahat. Atin pong ibibigay sa Diyos ang lahat. Tayo po ba ang gumawa? Tayo po ba ang gumawa ng mga Tayo po ba ang gumawa ng mga likha ng Diyos? Hindi. Kung kaya naman, dapat po tayong magpasalamat na tayo binibigyan niya ng pagkakataon na katagpuin siya. Naway, tulungan po tayo ng Diyos. Atin pong purihin ang Panginoon.
Panginoon, ito po ang aming papuri at panalangin. Panginoon, nais naming ibigay sa iyo ang lahat. Nais ka naming purihin at pasalamatan dahil naranasan namin, O Diyos, ang iyong kabutihan. Naranasan namin, O Diyos, ang iyong pag-ibig at pagtulong sa amin. Mga kapatid, atin pong tandaan ang kabutihan ng Diyos at sabihin po natin sa Kanya, salamat, O Diyos. Panginoon, salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Noong nakaraan, O Diyos, ay hindi ka namin pinapasalamatan, ngunit dahil sa iyong habag at biyaya, kami ay naligtas. Hindi mo kami inaayawan. Panginoon, pinupuri kita. Panginoon, pinapasalamatan kita at pinupuri. Nais kong sukuan ang aking sarili, ngunit iyong pinangalagaan ang aking buhay. Hindi ko alam kung paano makitungo sa iba, lalo na sa aking pamilya. Ngunit ang aking buhay ay napabago dahil sa iyo. Panginoon, nakikita namin kung gaano kaganda ang aming buhay. Ngayon, O Diyos, ang aming buhay ay napakahalaga at nais ka naming pasalamatan. Panginoon, salamat sa iyong pagtanggap sa aming mga panalangin. Dito sinasabi po ng salita ng Diyos na dapat tayong maghanda ng handog sa Kanya. Hindi lamang ito pagtawag ng Diyos sa mga Israelita, kundi maging din po sa atin. Ngayon, nais po nating tumugon sa Kanya sa pamagitan ng ating papuri, ating paglilingkod. Kung tayo po ay inuudyok ng Diyos, maaring sa pera man yan, maaari po tayong tumugon sa Kanya. Ngayon ay mayroon po tayong offering box po dito. Mga kapatid, ihanda po ninyo ang inyong mga puso, ang inyong mga handog. Sa pamamagitan ng iglesia, nais ng Diyos na magamit ang santuaryong ito upang makatagpo ang tao. Kaya nga po sa 611 ay hindi po tayo natatapos, lalo na sa paggawa sa ating iglesia, dahil nais natin na ito ay maging hinirang na santuwaryo ng Diyos kung saan niya makakatagpo ang tao. Maaari po tayong maghandog sa Diyos mula sa ating puso. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, alam namin na makakatagpuin mo kami. Dati, O Diyos, kung paanong nangusap ka sa mga Israelita sa paghahanda ng santuwaryo.
Panginoon, narito kami, naway ihanda mo ang aming mga puso. Naway buong puso kaming makapaghandog sa iyo. Panginoon, naway tanggapin mo ang aming mga handog. O Diyos, nakikita mo kung paano ang bawat kapatiran ay naritong buong pusong handang maghandog sa iyo. Ang amin pong buhay ay mula sa iyo. Nga kapatid, sa atin pong pagdulog sa inyong puso, maaari ninyong patuloy na sabihin sa Diyos, Panginoon, inihandog ko ang aking buhay sa iyo. Ibinibigay ko ang lahat sa iyo. Ang lahat ay para sa iyo, O Diyos. Panginoon, narito kaming buong pusong naghahandog sa iyo. Nakikita mo, O Diyos, kung ano man ang aming inahandog sa iyo, kahit na gaano pa ito kaliit. Panginoon, maging ang mga tela sa iyong santuwaryo ay iyong ikinakatuwa at iyong tinatanggap. Panginoon, naway tanggapin mo din ang bawat naming handog. Ang nais mo, O Diyos, ay ang makatagpo kami. Verse 22, doon tayo magtatakbo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Ngayon, atin pong ihanda ang ating mga puso. Panginoon, naway pangunahan kami ng iyong banal na espiritu. Upang makita ka namin, O Diyos, at mas malalim pa ang aming pagtingin sa iyo. Panginoon, nais ka muli naming pasalamatan, pinupuri ka namin ayon sa katotohanan at espiritu.
Panginoon, naway pagpalain mo ang bawat development na amin pong ginagawa sa iglesyang ito. Panginoon, ang nais namin ay ang iyong presensya na aming makatagpo sa iglesyang ito. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang dakilang Diyos. Ang nais mo, O Diyos, ay ang makatagpo kami. Nais mo, O Diyos, na kami ay makatagpo mo. Panginoon, ang nais mo ay ang pahalagahan namin ng iyong mga salita. Ang iyong mga salita ay nasa mesa na nayari sa ginto. Panginoon, pinupuri ka namin. Atin pong ipinalangin ang ating mga sarili upang tayo po ay magkaroon ng pagnanais sa salita ng Diyos. Naway buksan ng Diyos ang ating mga puso. Panginoon, tulungan mo kami na pahalagahan ang iyong mga salita. Panginoon, bigyan mo kami ng higit na pagnanais sa iyong mga salita. Kami man ay narito, O Diyos, o sa aming mga tahanan, naway lalo mong pagpalaguin ang aming mga nais upang kami, O Diyos, ay magkaroon Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos. Banal na Espiritu, ikaw ang siyang tutulong sa amin. Atin pong ilagay ang ating mga kamay sa ating ulo. Panginoon, tanggalin mo ang mga hindi makadiyos, makatuwirang mga pag-iisip. At ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang magpabago sa aming mga isipan. Sa ating pagnanais sa Diyos. Tayo po ay magiging payapa sa salita ng Diyos. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, ng iyong kaligayahan. Panginoon, tulungan mo kami. Tanggalin mo, O Diyos, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At tinatanggal po namin, O Diyos, ang bawat gawa ng kaaway pagdating sa pagpupuri ng mga Diyos-Diyosan, mga bagay na pumipigil sa amin, O Diyos, upang hindi pahalagahan ang iyong salita o kaya mapalalim sa pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, nais na ng mas marami pa sa iyong banal na Espiritu.
Panginoon, tulungan mo kami. Mga kapatid, tayo po ay gagawa ng prophetic act. Ang mesa para sa tinapay o ang mesa na yari sa ginto ay para sa tinapay ng tabernakulo. Atin pong ilagay ang ating Biblia o kaya cellphone sa atin pong mga kamay. Ang ating pong buhay ay tayo po ay tulad ng akasya. Kung tutusin, ang akasya ay napakagaan. Ngunit ang buhay ng Diyos ang siyang lumukob po sa atin. Tayo po ay nasa pagbabalot ng Diyos. At atin pong napapangalagaan ang tinapay na nagmumula sa Diyos. Ang tinapay na ito ay dapat na maging sariwa. At ang mesa na pinaglalagyan nito ay dapat na maging patag. Ito ay para maprotektahan ang salita ng Diyos. Ngayon, tayo man po ay nanonood online o kaya narito on-site. Panginoon, narito kami sinasabi sa Diyos. Panginoon, handa kami na panghawakan ang iyong mga salita. Bigyan mo kami ng sariwang salita mo, O Diyos. Sa tuktok ng mesang ito, ay may iba't ibang mga kubyertos at mga kagamitan. Dito ay kung saan ka makikipagsalo-salo sa amin. Panginoon, aming hawak ang iyong mga salita. Hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi para rin sa aming mga cell member. At para din sa lahat ng mga tao na kanilang marinig ang iyong mga salita. Panginoon, naway palakasin mo ang aming mga puso. Pinupuri ka namin, O Diyos. Panginoon, hindi kami ang dapat lamang na nagsasabi ng kung anong nais naming sabihin, hindi lamang ayon sa aming opinyon, aming sariling ideya. Hindi lamang mula sa aming mga buluktot na pananalita, O Diyos, ngunit dapat kaming umasa sa iyong mga salita. Mga salita na dumadalisay. Panginoon, pinupuri ka namin. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking idinedeklara. Ang bawat kapatiran ay ang mesa na yari sa tunay na ginto. Ang mga tao ay mapapakain kahit nasan man po tayo. Mga tao ay gutom at nauuhaw, hindi dahil sa kawalan ng tinapay o ng tubig. Ngunit, O Diyos, ngayon, amin pong bitbit ang iyong mga salita. Kahit nasaan man po kami, Panginoon, ang mga tao ay makakatanggap ng pagkain at ng tubig ng iyong salita. Ngayon, atin pong ibaba ang ating mga Biblia at itaas ang ating mga kamay tulad ng ganito, tulad ng isang lampara. Atin pong sinasabi na tayo po ay katulad ng gintong lampara, yari sa purong ginto. Tayo ay maayos at hindi nagkapira-piraso. Tayo po ay yari sa purong ginto.
Tayo po ba ay handa, mga kapatid? Handa po ba tayong madalisay ng Diyos? Maaring tayo ay ninipis, tayo ay mahihirapan, tayo ay mapapahaba palalo. Ngunit wag pa tayo mag-alala dahil sa paghuhulma ng Diyos, tayo ay kanyang tutulungan. Hindi lamang po tayo basta-bastang kahoy, ngunit tayo po ay mga purong ginto. Ang bawat nakabarang bagay sa atin ay mawawala para tayo ay magkaroon ng maayos na daloy. Panginoon, kung hindi man kami integrated, na may tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi magkapira-piraso, kundi maging isang buong ginto. Panginoon, tulungan mo kami. Ikaw ay tunay, O Diyos, at marapat lamang na kami man din ay maging puro at dalisay. Ang lahat, O Diyos, ng nakabara sa amin man pong ugnayan sa ibang tao, ugnayan sa iyo. Tulungan mo kaming magpatawad at nang makapagparaya. Dahil napatawad mo kami, O Diyos. Panginoon, ang iyong langis na nagmumula sa langit ang siyang maibuhos sa amin. At naway pumasok sa kailaliman ng aming mga kaluluwa. Araw-araw, O Diyos, ay papailawan mo ang aming lampara at kami nga ay magliliwanag. Magkakaroon ng liwanag kahit saan man kami magpunta. Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy mo kaming patatagin sa ngalan ni Jesus. Amen. Atin pong papurihan ng Diyos. Naway patuloy po tayong patatagin ng Diyos. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.